Maaaring maging challenging transition talaga ito para sa mga parents. Bilang sa magulang, di mo ma-explain yan. Maybe na-experience po yung tinatawag na sepangs nga or separation anxiety. Minsan po nag-worry, lulungkot, di nila maintindihan na halo-halo ang nararamdaman po nila. Basta pag physically na wala na at hindi na nakapisan sa kanila, itong kanilang mga anak. Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. May mga families na baka ito yung setup nila, no? Pwedeng mangyari din sa kanila yung tinatawag na empty nesters. Kaya ang title nga natin, sepangs, dahil nga nag-move out na ang kanilang anak or pwedeng nag-adulting. Importante na maihanda natin ang sarili natin dito sa bagay na ito emotionally. Ang focus lang natin yung mga nag-asawa na nga, karoon din ng pamilya. Bakit daw na instead of bilang magulang, masayang-masaya tayo, tama naman po, hindi ba? Merong feeling of sepangs nga or yung tinatawag na feeling of loneliness. So yan na nga yung ating pag-uusapan. Maaaring maging challenging transition talaga ito para sa mga parents. Bilang sa magulang, di mo ma-explain yan. Maybe na-experience po yung tinatawag na sepangs nga or separation anxiety. Minsan po nag-worry, lulungkot, di nila maintindihan na halo-halo ang nararamdaman po nila. Basta pag physically na wala na at hindi na nakapisan sa kanila, itong kanilang mga anak. Pwede po nga ma-overcome natin ito is yung tinatawag na prepare yourself. Paghandaan. We could start well before the kids leave the house. Hindi yung parang naghahabol po tayo na, ay, oo nga pala, next month mag-aasawa na siya. So, magsispend na ako ng quantity and quality time para sa aking anak sa buong panahon na habang naandito pa sa aking poder. Maganda nga po na malayo pa, paghandaan na natin yan physically, emotionally, mentally habang nandyan pa, and then slowly nga napapunta na doon hanggang umalis ng bahay. Ito po ay talagang ipinagdarasal, tinataas natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kanyang grasya, the grace of God dito sa tinatawag nating transition time. Talagang pipisan or physically nga, our children will leave us kasi nga mag-aasawa na sila. So, when is the time to prepare? Diba? The time to prepare is now. Oo. Huwag hindi yung high school pa naman tong anak ko. Kaya pag naiisip mo na elementary pa lang, diba? Ngayon, kailangan mo na siyang... Kahit maliit pa po ang mga anak nyo, continue to spend quantity and quality. Kailangan po magkasabay. Hindi po pwedeng quality lang. Kailangan po maraming oras at saka kalidad ang oras ng pag-spend. Bigyan din natin ng oras sa mga magulang natin. For you to understand. Kaya later on, dadating din kayo dito sa season na yan. Pangalawa is this. Practice and figure out strategies and methods of contact. You can start messaging them every day. Pero gagawin yon para to make loving connections. Tayo na, mga magulang, mag-set kung ano ang dynamics ng family. And better to practice this even before they leave home. Respect each other's family culture. Nang mag-asawa na bago, ay sa kanila yon. Practice and figure out strategies. Correct. And methods. At sa side nung anak natin, okay lang na may text na magulang sa kanya. Paano ko doon sa kapilang side? Ay hindi. Kasi hindi yun ang nakalakihan. Gagawin natin is i-figure out natin. Pwede natin gawin. Minsan, nagdi-diminish yung number of times that we can communicate with them. Basta ang goal po is to always to connect. Ang maganda kasi is you make plans as early as, hindi nga yung, ay, next week ikakasal na, ngayon magpa-plan, hindi po. So if you're listening out there, kahit maliit pa po yung mga anak nyo, always, build lasting memories. And you can only do that by spending quantity and quality of time sa kanila.
So, ang pwede pa rin natin gawin, another tip is to plan out schedule as a couple or if you're a solo parent or the child's caregiver every single day. So, may umalis. Siyempre, meron din yung mga so to speak, tayo yung naiwan. Then, we can also, plan out na our schedule. Kasi, di ba, tapos ka na sa child rearing, yung tinatawag na yung pagpapalaki na may oras ka na. So, pwedeng i-structure na natin ang ating araw bilang mag-asawa or tayo po ay solo parent or caregiver ng isang bata. Pwede ding, may gusto pa po ba tayong i-pursue na further studies? Wow, pwede na yan, no? Or marami po ngayon yung mga free short courses. Pwede natin po yan i-consider, i-plano. At etong maganda lang. You can plan fitness regimen now. Kasi, di ba po, pag maliit pa yung mga anak, may gusto kang gawin. For a while, nagagawa mo, tapos biglang, I'm hungry. Di ba? Hindi natin nagagawa. At ito pa, pwede na pong pagplanuhan at mag-save up for more vacation trips. Or pwede ding magsimula ng bagong hobby or sport. Diba? You can bike together, walking kayo together na hindi nyo alalahanin na kasi yung bata nasa bahay, di ba? Or pinakamaganda rin yung pwede kayong mag-side hustle. You want to put up a new side business for extra income. So maraming pwedeng pagplanuhan. It's an exciting time. In other words, you are trying to make yourself busy. Pero iba yung bilang Pilipino na sobrang ganito lang talaga tayo. This is how we are. As Filipinos, gumagawa tayo ng paraan para we keep our minds busy, ourselves busy. And productive also. Para ma-deepen din yung relationship ng dalawa. Isa pang tip, we partner with other groups in our community we are involved in. Or simply connect with others. Importante talaga ang community. Importante na meron kang group of friends. If we choose na mag-solo-solo tayo, in the end, pag nawala na nga yung mga anak natin, talagang solo lang tayo. May kasabihan na it takes a village to raise up a child. It's really helpful to be around people who can validate your season, as you may also go out on dates more often with your spouse, with your wife, with your husband, para mag-reconnect. Si Pangs is real, pero may mga bagay na talagang we can do. Every life's transition needs small steps, baby step. Transition po, major man or minor sa buhay. One step at a time. And we congratulate you parents, no, by the grace of God, in the best way that we could, na hopefully na ituro natin sa kanila kung sino ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay nila, at yun din ang susundin nila habang ngayon na may bago na sila na tinatahak na road, which is newly married sila. Tayo, empty nesters na. Okay. Sinasabi sa Isaiah 54:13 na all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Yan ang pangako ng Panginoon. So once again, I am Mary Ann Peña. And this is Chico Peña. Kami ang inyong marriage coaches. Nagpapaalala sa ating lahat. Ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse. Happy house.